Hello guys, ayan. Narito po ako ngayon para gumawa ng video tutorial tungkol po sa kung ikaw ba ay makukunan. Symptoms po kung ikaw ay makukunan. Ayan, kapag ka po, ito po ay base po sa aking karanasan. Ayan, real experience. Kaya i-share ko lamang po sa inyo. Huwag naman po sana maranasan nyo kasi napakahirap po. Kaya sana po, ito po ay ginawa ko upang po sa ganun ay kung mangyari mag-umpisa pa lamang po ay maagapan nyo na po agad ang inyong mga baby sa loob ng inyong sinapupunan. Ayan. Kapag po, ang first symptoms ko po is kapag po may lumabas po na discharge sa inyong vagina, discharge po, makikita nyo po sa inyong underwear, yung kulay, brown, dark brown po, dark brown, yun po bang, pagka yung patapos na po yung ating menstruation, yung dark na brown po, ayan yung medyo marami-rami na parang ginuhit po ng like pentel pen, mga 3 guhit ng pentel pen po, ganun po. And then sunod po is pagka meron na pong bleeding, meron na pong makita kayo na spotting po sa inyong underwear na kulay pula. Pula na po siya na para po pang mag-i-start ang ating monthly period. Ayan po. And then tapos po yung susunod na po yung pananakit ng inyong puson at kasabay po ng pananakit sa inyong balakang. Ito po guys ang na-experience ko na noong nanganak po ako sa aking mga anak, full term, ang never ko pong naranasan yung sumakit ang puson guys, ang puson. Talaga pong sa balakang, sa upper po ng balakang, yung nilalagyan po natin ng sinturon, ayan, sa likod po noon, doon po nasakit ang aking pagle-labor. Pero guys, ito pong nakunan po ako. Ang sumakit po sa akin guys is lower back pain. Yung pong nasa may taas ng ng labasan ng dumi. Doon po. Tsaka po yung sa may puson po. Doon sa may banda noon na po. Para pong naniningit-singit yung sakit doon. Sa may pinakababa na ng puson. Sa may bandang noon na po. Guys. Ayan, siguro po nag-labor po, parang nagli-labor din po siya guys kasi napapakagat labi din po ako once na umaatake po siya guys. Full time po ako guys is mabilis lang ako mag-labor, 3 to 4 hours. Same din po doon sa nakunan ako guys. Alam niyo po guys kasi wala po kasi ang asawa ko noon, ang live-in ko noon, nasa STN po siya sa work. Kami-kami lang po ng mga bata and then sa kahirapan po ng buhay is talaga pong budget lang ang pera. Kaya po hindi po ako agad nakapagpa-check up sa aking OB-GYN dahil nga po sa wala po akong pera. At saka po panidasal ko naman po na sabi ko po is kung para sa akin tutulungan ako ni Lord, and then kung hindi para sa akin, kahit anong gawin ko, magpa-check up ako, magpa-ultrasound ako, uminom ako ng pampakapit, is hindi talaga siya para sa akin. So dasal na lang po ang ginawa ko nun guys. Honestly, pang-anim ko na po siya, and then nung una parang nagdadalawang isip ako guys, pero lately natanggap ko po siya kasi lalo na po tuwang-tuwa ang aking live-in partner. Ayan, kasi kumbaga mag 8 years na yung susundan, siguro nananabik na din siya na mag-alaga ulit ng baby. Ayan, kaya ito po ay sinishare ko po sa inyo kasi yung mga gustong-gusto po magka-baby is maingatan nyo po, maagapan nyo po once na nakaramdam na po kayo ng mga sintomas na yan guys. Una, yung magkakaroon kayo ng discharge na brown, nag-aagaw na green tsaka brown na parang yung last mens natin. Pangalawa, yung pong dugo na parang nagme-mens tayo. Pangatlo, yung mararamdaman nyo po yung pagsakit sabay ng puson at saka ng lower back pain, yung doon sa may itaas ng ating
dun sa may kahilera po ng ating dalawang bundok sa baba ng ating wet po. Ayan guys, doon po talaga ang pananakit ng balakang, hindi po dito sa may likod sa may lagayan ng sentoron. Ayan guys, sinishare ko po ito sa inyo guys kasi po napakahirap din po pala ng makunan guys. Alam niyo po ba, para din akong nanganak kasi ang laki rin po ng gastos, ang mamahal ng gamot. Alam niyo po yung procedure na ginawa sa akin. Gabi guys, mga alas 11 yon guys, nung sobrang lakas na ng dugo na lumalabas sa akin. T-shirt na ng aking live-in ang ginagamit kong pasador kasi nga po malakas na, para na po siyang tubig na tumatagas sa aking puweta. Ayan guys, pag papalit-palit po kasi ako, sana po pala ay hindi na po ako gumalaw. Ang dapat ko po palang ginawa guys is dalawang tuwalya, and then pumesto na lang sana ako sa higaan para sana guys nakita ko lahat ng lumalabas sa akin kung nandun po yung fetus. Kasi ang sabi po ng OB-GYN, sinend ko po sa picture sa messenger sa kanila yung mga lumabas sa akin is hindi daw nila makita ang fetus ng baby. Ayan guys, sinugod nila ako sa ospital 12 AM. Ayan, nasermonan ako guys, kaya please lang agapan nyo po agad kung gusto nyo po ng baby. Nasermonan po ako kasi kung bakit daw po hindi ko agad inagapan nung dinudugo pa lang ako, nung nag-uumpisa pa lang daw po yung symptoms. Ayan, sabi ko naman po, yun nga po yung mga reason ko is ganun nga po. Ngayon, binigyan po nila ako ng request form para magpa-ultrasound transvaginal guys. 13 weeks and 1 week siguro, 3 months and 1 weeks. Nasa 13 weeks guys ang total ng aking pinagbubuntis. Ngayon, sabi nila may fetus na daw dapat yun. Wala sila guys na ngayon sabi, transvaginal daw po yung may ipapasok sa puwerta mo para makita kung naandun pa daw po yung baby or wala na, kung nakasama na daw po ba sa mga nailabas ko. Ngayon guys, kinabukasan nagpa-transvaginal ako. Gawa ng request lang yon, kaya hindi nabasa ng doktor na nag-transfer sa akin. Binalik po doon sa nag-request sa ospital ng Kabuyaw. Alam nyo guys, sabi nila wala na daw po yung baby, pero nagtataka po ako guys kasi hindi ko nga po nakita yung fetus doon sa ko. Ngayon pagbalik ko po sa ospital guys, ayun, inano po nila ako na kailangan kong raspa guys, ma-opera. Kailangan kong mapunta sa operating room para operahan, maraspa, kasi ang sabi po is may mga natira pa daw po, makakapal pa, kasi ayaw ko pa sana magparaspa, gawa nga nang wala pong pera. Kaso ang sabi po hindi daw po pwede, kailangan maraspa kasi hindi daw po magiging maganda ang kalalabasan kapag hindi naraspa yung ganon na maraming natira. Ang tawag daw po doon is incomplete miscarriage kasi wala na yung baby pero ang dami pang natira ng mga tissue. Ngayon guys, ang ginawa po ng nag-opera sa akin ay yung mga kumuha po sila ng mga parts ng tissue na naalis sa akin, and then ipina-examine po nila. Ngayon guys is doon malalaman kung ano ang cause, bakit po ako nakunan. Ayan, sa ngayon guys wala pa po yung result. Gusto ko rin po siya guys na malaman kung ano yung result, bakit ako nakunan. Kaya sa September 10 po babalik po ako doon para kunin po yung result ng aking histopath. Yun daw po kasi ang kailangan para malaman kung ano ang cause na sa ganon pag nag-pregnant ka sa susunod ay maiwasan. Ayan guys, hanggang doon lamang po. Malungkot po na makunan ng baby, lalo na pagpasok mo sa ward after nung maopera is ang mga naandon ay mga mami na may mga anak na. Ayan guys, kaya i-share ko po itong video na ito para po maagapan ninyo. Once na makaramdam po kayo ng mga sintomas na nasabi ko, pumunta po kayo agad sa inyong mga doktor o sa inyong mga lying-in clinic para magpa-check up nang sa ganon ay maagapan po ninyo at nang hindi po kayo magaya sa akin na nagkaroon ng miscarriage na sobrang hirap po kasi
na-confine din ako ng 2-3 araw, and then malaki ang gastusin kasi ang mahal po ng gamot. Ayan guys, thank you, and then God bless po. Ingat po sa inyong mga baby. Bye bye.